Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po'y mananalangin sa Lord. Lord, purihin ka at sambahin sa mga oras nito. Dakilain ka, O Lord, gamit ang aming mga labi. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong linggo na ibinigay niyo po para sa amin upang makinig muli ng inyong mga salita. Lord, ngayong tanghaling ito, hayaan mo na yung focus namin, yung aming puso, yung aming isipan ay nakatuon lamang sa inyo ngayon, tanghaling ito. Set aside muna namin, Lord God, kung ano man yung mga inaalala namin sa labas ng bahay panambahan mo. At nawa, Lord God, yung lahat-lahat sa amin, Panginoon, ay talagang nakatuon lamang sa iyo ngayong tanghaling ito. Lord, salamat sa opportunity na ibinigay niyo po sa akin para po magamit dito sa aming simbahan bilang tagapagpahayag mo ng inyong mga salita. Nawa, Lord, yung pawang galing lamang sa inyo, yung mamutawi sa aking mga labi, para nang sa gayon maihayag ko ng tama, ng husto, at ng wasto ang dapat kong sabihin na nagmumula sa inyo. Salamat, God. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan naman natin si Lord, no? Puna tayo. Una po kayo. Ayan. Sige, so nandun pa rin po tayo. Pangatlong linggo na po natin sa ating topic for this month of August na tinatawag pong underrated. Pwede ba hina kasi medyo may echo na ata. Malakas na masyado yung mic. Ayun, salamat. Ayan. So, pag sinabi po kasi nating underrated, bigyan ko muna ulit kayo ng definition ng sinasabi nating underrated ngayon. Underrated, sabi kasi po dito, rated or or evaluated too low. Kaya nga sinabing under, no? And underestimated or undervalued. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Sino dito yung mga mahihilig sa ice cream? Ayaw pa mga magsiamin. Sino dito yung mga mahilig mag-ice cream? Yan. Food trip nila, ice cream. Ano yung mga sikat na flavor para sa inyo? Cookies and cream, chocolate, Chocomint, lasang Colgate yun eh. Ano pa? Rocky Road, Dutch, Double Dutch, ha? Pistachio, mga yayaman ng mga gusto nyo ah. Di ba? Pero, ayan, bigyan ko lang kayo ng isa sa mga underrated na ice cream flavor base dun sa nakakita kong ano. Sabi dito, ang top 1 most underrated ice cream flavor in the world, ayan, base dun sa link na nilagay ko dyan, is yung ube ice cream daw. Sino dito yung mga mahilig sa ube? Ayan, sila pastor, alam ko, hihilig talaga sila sa ube. Kasi, ewan kung bakit, ayaw nila niyan. Ayaw nila niyan. Kasi, di ba, kapag, pare, yung mga tumuntong na sa edad namin nila, Kuya Ian, yan, yung mga 30s na, ang gusto talaga namin yung hindi masyadong matatamis. No? Yun lang yung parang namin sa sarili namin, hindi masyadong matamis, pwede to. Di ba? Yun yung mga gusto namin, lalo na sa edad namin nila kuya. Ayan, so, ngayon, bigyan ko lang kayo ng konting recap ng mga napag-usapan for the past 2 weeks, no? Yung unang-una, ginamit ni Lord si AJ para i-topic sa atin yung mga overlooked people, yung mga taong na-overvalued natin, and at the same time, yung mga taong na-taken for granted natin. Last week, yan naman, si Pastor Benji yung ginamit sa atin para ihayag yung mga simple truths na minsan akala natin, hindi naman masyadong mahalaga para sa atin. Ngayon, pag-uusapan naman natin ngayon ay subtle sins. Pakisabi, subtle sins. Yan po yung pag-uusapan natin. And so on and so forth, hindi ko na po masyadong bibigyan ng emphasis yung 4th and 5th week dahil pag-uusapan po natin yan for the next 2 weeks na mangyayari ngayong August. Ngayon, pag sinabi po kasing subtle, ayaw niya. Ayan, pag sinabi kasing subtle, not immediately obvious or comprehensible, ibig sabihin lang din ito yung mga bagay na hindi masyadong pansinin. So, ibig sabihin, ito yung mga bagay na parang tago, parang maliit, o kaya yung mga bagay talaga na hindi mo masyadong mapapansin kasi nga, okay lang kasi maliit lang naman na kasalanan to or maliit lang naman ng mga bagay ito. Yan. So, pero ito yung pag-uusapan natin ngayong tanghaling ito. So, ito yung subtle sins na ito yung mga kasalanan na hindi natin masyadong nakikita. Sins that we don't see. No? So, sabi dito, sa pag-uusapan po natin, a sin is still a sin even if it is big or small.
Sinasabi po sa atin dito ngayong tanghali na ang kasalanan daw, kaya maliit man yan, kaya malaki, kasalanan pa rin yun. Di ba? Yung pagsisinungaling natin, kesyo, ano yan, white or black yan, still pagsisinungaling pa rin yun, di ba? Same din po sa kasalanan na ginagawa po natin. Wala pong maliit o malaking kasalanan. Kapag sinabi po natin kasalanan, wala yan sa laki o liit. The same pa rin po siya. Kasalanan pa rin yun sa sinasabi po sa atin. So ngayon, ito po yung magiging main text po natin. Dito po kinuha sa Song of Songs, chapter 2, verse 15. Sabi dito, catch the foxes for us, the little foxes that are ruining the vineyards, while our vineyards are in blossom. Ngayon, sa pagre-research ko po kasi, ito po kasing Song of Songs, minsan ginagamit to as metaphor. No? So, ginagamit siya as something na nire-relate sa mga bagay-bagay. O, ito, sinasabi po sa atin dito, itong little foxes na sumisira dun sa mga vineyards, ito daw po yung maliliit na kasalanan. Na habang tayo po, mga Kristiyano, talagang namumunga tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon, meron pong mga little foxes sa ating mga buhay na talagang sumisira sa atin unti-unti. At hindi natin nababansin yun kasi nga, maliliit lang eh. Diba? Kaya nga sinasabi dito sa atin, catch the foxes for us. Huliin mo yung mga yun. Alisin mo yun sa vineyard mo para tuluyang lumago ka sa pananampalataya mo. Amen po ba? So yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Ngayon po kasi, sinasabi rin po sa atin dito, na even a small sin can put us into a big danger. Na kahit daw po yung maliliit na kasalanan na nagagawa po natin, pwede po tayong ilagay sa kapahamakan na sobrang laki. Na malaking kapahamakan sa buhay natin. Ngayon po, dito po sa ating topic na subtle sins, meron po tayong 4 na pag-uusapan. Ito po yung mga sins that we don't see. Unang-una po, yung sins of the heart, yung sins of the mind, yung sins of the mouth, at yung sins of neglect. Ngayon, sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Sige, mahirap yan pag walang kausap. Sabihin mo, kapatid, sit back, relax, and enjoy. So, sa pagkakataon po na ito, medyo straightforward po yung lahat ng mga pag-uusapan natin. And ito po yung mga pills that are hard to swallow. Medyo mahirap pong lunukin, pero kapag tayo, alam natin sa sarili natin, marunong tayo mag-admit ng mga bagay, di ba pumayok pa ako? Di ba? Pag marunong tayong mag-admit ng mga bagay-bagay sa ating mga buhay, hindi mahirap ilunukin yung mga ganitong bagay para sa atin. Amen po ba? Amen. So ayan po, pag-usapan po natin unang-unang yung sins of the heart. Ito po yung hidden attitudes na lumalason sa atin. Ito po yung mga attitudes na unti-unti na talagang gumagawa ng paraan para yung puso natin talagang unti-unti mawala sa Panginoon. Ito po yung 3 pag-uusapan natin pagdating sa sins of the heart. Unang-una po yung pride in spirituality. Pangalawa po yung envy and silent resentment. And pangatlo po yung false humility. So unahin na po natin yung pride in spirituality. Sabi po dito, makes us feel superior to others and often leads to criticism, defensiveness, and self-focus. Alam niyo po, ito po yung ito yung mahirap pagdating sa pride natin when it comes to our spirituality. Talagang tinitingnan natin yung sarili natin na mas malago kaysa sa iba kasi mas matagal tayo sa iba kasi nga ganito na yung posisyon natin kaysa sa iba. Kaya ang nangyayari, kala natin mas superior tayo sa iba. So, pero sinasabihan tayo dito ngayon sa Philippians 2:3. Don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. So binibigyan na tayo ng warning dito, no? Na sinasabi sa atin na huwag mong tignan yung sarili mo na mas mataas ka kaysa sa ibang tao. Pero tignan mo yung sarili mo na mas higit sila kaysa sa'yo. Kasi alam niyo po kapag ganun, kapag tinignan mo na mas higit ang ibang tao kaysa sa'yo, dun ka matututo eh. Pero kapag ikaw tinitignan mo na mas mababa ang lahat sa'yo, never ka matututo dun. Amen po ba? Ngayon, ito po yung mga sinasabi sa atin dito about spiritual pride. Meron po tayong 4 na babanggitin. So sabi dito yung, alam niyo po yung acronym na ACNI. Ang ibig sabihin po niyan ay alam ko na yan. Sample po, ito yung pinag-uusapan natin.
Ngayon, about spiritual pride. Baka meron iba sa inyo na nag-iisip na, alam ko na yan eh. Naturo na yan sa amin dati, kaya naaalala ko pa. Spiritual pride po yun, yung tawag doon. Pangalawa po, yung mga taong ayaw magpakorek. Sila po yung mga tao na kapag sinabihan mo, sobrang defensive niyan. Kapag sinabihan mo ng ganitong bagay, never magsusorry ang mga tao na ganyan. Kasi nga, bawat buwelta mo sa kanila, meron agad silang sasabihin, kasi ganito kasi yung nangyari. Sinabihan mo lang about dito Pero, may buwelta na agad. Yun po yung mga taong ayaw magpakorek. Pangatlo, yung mga mabibilis ma-offend. Kanina nagre-research ako yung mga taong easily offended daw. Sila yung mga prone sila dun sa mga insulto. Kumbaga, konting kibot lang, parang na-offend na agad, na-upset na agad sila. O kaya, alam niyo yung nagagalit agad sila dahil sa actions ng ibang tao. Alam mo yung tipong tinanong ka lang ng 2 beses, galit ka na agad. Yun, yung mga ganong bagay. So, mabilis ma-offend. Diba? Ang hihina ng kalooban when it comes to everything that they are receiving. Pang-apat, mas magaling o mas mature naman ako dun sa tao na yun. Itong ganitong mindset na sinasabi po dito na mas magaling naman ako sa kanya, dapat ako yung nandun, dapat ako yung ganito, yan yung mahihirap kasama. Kasi nga, akala lagi ng mga taong mas magaling na, yung may ganitong mindset, nakikipagkompetensya sila sa inyo. Amen? Amen. Nawawala na kayo. Ang dami natin ngayon. Tapos, parang ang konti na sumasagot. Pangalawa po, pag-usapan po natin is about envy and silent resentment. Sabi dito, envy is wanting what someone else has. Ito po yung sa Tagalog ay inggit. So, resentment, pinagsama ko na po sila, is thinking that you could have had what someone else has if you were just given the same opportunities as them. So, mas malala pa lang ang resentment, no? Sinasabi sa atin dito. Na kung saan sinasabi sa atin, alam niyo kung ako, nandun sa posisyon niya, ganito yung ginawa ko. Alam niyo kung ako, meron akong ganyan, tumulong na ako sa mahirap, etc., etc. Alam niyo yun, naiinggit ka sa blessings ng iba. Kaso hindi sa'yo binigay. Hello? Alam niyo, sa bagay na yan, yung inggit. Wait lang. Ito kasi yung sinasabi sa atin regarding sa inggit. Envy shoots at others and wounds themselves. Alam mo, ikaw yung naiinggit, pero ikaw yung nasasaktan. Hello? Diba? Yung kinaiinggitan mo, tahimik lang yun. Pero ikaw na naiinggit, kasi nga dahil naiinggit ka doon, bato ka ng bato. Kasi ganito kasi mayaman yan, kaya ganyan masta yan Kasi may pera, kaya ganito Diba? Ikaw na naiinggit, ikaw yung nasasaktan lalo. Diba? Yun yung katotohanan. Kaya nga sinasabi sa atin dito, when it comes to jealousy or envy, for wherever there is jealousy and selfish ambition, there you will find disorder and evil of every kind. Binabanggit po sa atin dito na kapag ikaw naiinggit, ayan po yung magiging cause kung bakit gumagawa ng mali ang ibang tao. Kung bakit gumagawa ng kasamaan ang ibang mga tao. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, first point pa lang tayo. Okay. So, next is about false humility. Sabi po dito regarding false humility, a display of humility that is insincere or strategically employed to serve ulterior motives such as manipulation, self-promotion, or social validation. So, sa masaling salita, false humility is a twisted form of pride. Pride pa rin siyang maituturing kahit may salitang humility doon. Kasi nga false Diba? Ito kasi yung sa totoo lang, ito po yung tinatawag na yabang na hindi inakala. Yung akala mo humble ka sa harapan ng ibang tao, pero hindi talaga. Yung akala mo ginagawa mo mapagpakumbaba yung sarili mo sa harapan ng ibang mga tao, pero kitang-kita ng Lord na hindi talaga. Pag-usapan po natin. Sabi po dito, sa Luke 18:10-12. Ito po yung story about sa isang Pharisee
at sa isang tax collector. Basahin po natin. Two men went to the temple to pray. One was a Pharisee and the other was a despised tax collector. Tuloy po natin. The Pharisee stood by himself and prayed this prayer. I thank you, God, that I am not like the other people. Para bang ganito yan eh. Nagpe-pray tayo dito. Lord, salamat. At hindi ako kagaya ng katabi ko. Diba? Parang ganun yung sinasabi dito sa nung pariseo na yan. Lord, thank you kasi ako nagtatights ako. Ako nagfa-fasting ako. Ayun sinasabi po diyan sa verse. I fast twice a week and I give you a tenth of my income. Lord, salamat kasi nagtatights ako. Salamat kasi ayan, nakakapag-fast ako para sa iyo. Ginagawa ko lahat ng 'to para sa iyo. At hindi ako kagaya ng katabi ko. Yan yung example ng false humility. Diba? Akala natin, okay tayo sa harapan. Diba? Okay tayo, nakikita tayo as someone na humble. Pero right before God, hindi pala talaga. So ito po yung samples ng false humility. Unang-una po dun is yung false compliments. Alam niyo po, nakakasalamuhan na po ba kayo ng tao na sarcastic? Hello? Meron po ba? Mga sarcastic na tao, ay, ang hihirap kausap ng mga yun, sa totoo lang. Bigyan ko kayo ng example. Be, ang ganda mo. Alam mo, mas maganda ka. Di ba? Yung mga ganun. Alam mo yung alam mo yung intention. Kahit na flowery words yung sinasabi niya sa'yo, pero yung intention, kung paano niya sinabi sa'yo, yung bagay na yun, hindi ganun talaga yung meaning. Kabaliktaran nung meaning ng sinasabi niya. Ganda mo, tapos ang dungis mo, no? Sinasabihan ka ng ganun. Yun yung mga false compliments. Ay, sorry. Pangalawa is yung humble bragging. Eto. Isa rin to sa false humility. Yung tipong sinasabi mo sa iba na, hindi, lahat ng meron ako. Meron akong iPad dahil kay Lord. Meron akong iPhone dahil kay Lord. Sumasahod ako ng ganito dahil kay Lord. May bahay at lupa na ako dahil kay Lord. Pero binabrag mo sa ibang tao. Di ba? Hello? Sana walang ganun dito, no? Sana walang ganun sa Salt and Light Church. Kasi, ang hirap nung humble bragging na yan. Yung akala mo, nag-humble-humbolan ka sa harapan ng ibang tao, pero binabrag mo lang talaga kung anong meron ka. Di ba? Next, yung selective listening. Ito po, medyo masakit din to. Kasi, when it comes to listening, pinipili lang natin yung mga tao na gusto nating pakinggan. Pinipili lang natin yung mga linya na gusto nating i-apply sa buhay natin. Yung mga advices na ibang tao sa atin na applicable sa buhay natin, yes. Yan, naging selective tayo. Pagdating naman sa pakikinig, lalong-lalo na sa mga leaders. Yan. Ito po yung isa sa pinakamahirap na ginagawa po ng mga Kristiyano. Nakikinig ka lang sa leader mo, pero yung ibang mga leaders hindi mo na pinapakinggan. Awkward silence, di ba? Yun. Selective kasi yung listening ng meron ka. Kasi nga, kung sino lang yung leader mo, doon ka lang susunod. Sino lang yung nagli-lead sa'yo, ano naman kung leader ka din. That is selective listening. Alam nyo, kaninang umaga, na example ko po, regarding about sa aming mga council. Kami pong mga council kasi may kanya-kanya rin po kaming mga department na hinahandle. Kuya Ian, Finance, EJ sa Discipleship, ako po sa SLW, si EJ sa Redefined. Alam niyo po, sa aming mga council, hindi namin ginagamit yung pagiging council namin kapag yung kapwa namin council ay nag-lead ng department nila. Say for example, kapag si EJ sa Discipleship, lahat kami nakikinig sa kanya. Kapag nagli-lead din si AJ sa Redefined, ganun din ang ginagawa. Kapag may ini-impose si Kuya Ian regarding sa finance, ganun din ang ginagawa. At ako rin, sa amin sa SLW, nakikinig din si EJ sa akin. Kumbaga, hindi namin ginagamit kung anong meron kami. Kasi ganun minsan eh. Nakikinig ka lang kasi nga, leader mo lang yung nagsabi. Okay, hindi ka na nakikinig kasi nga, kapwa mo leader yung nagsabi sa'yo. Paano kapag ganun? Nagiging selective tayo masyado.
kumbaga, hindi na tayo marunong makinig sa mga bagay-bagay na alam naman nating makakatulong sa atin. And that is a form of pride. Hello? Next po is self-deprecation. Ito naman yung bagay na akala mo talagang nilolowball mo yung sarili mo. Talagang kapag nagkukwento ko, grabe yung hirap na talagang pinagdadaanan ko. Itong mga araw-araw na nangyayari sa buhay namin. Talagang pinapost mo pa siya sa social media na ganito yung nangyari sa akin, etc. etc. Vlogger yun, di ba? Talagang sinasabi mo sa social media to gain sympathy. To gain that sympathy na makukuha mo sa ibang mga tao. Kasi nga, nilolowball mo masyado yung sarili mo just to make yourself na para bang humble ka. From humble beginnings to ganito, etc. etc. Ganun po yung self-deprecation. At mag-ingat din po tayo sa ganong mga bagay. Baka mamaya, nandun na tayo, nililid na natin yung sarili natin sa ganong bagay. Sabi sa atin ni Brandon Mall, false humility is more insulting than open pride. Mas nakaka-insulto daw yung false humility kesa dun sa mga taong hayag yung yabang nila. Bakit? Kasi yung false humility, yun nga kasi yung yabang na hindi mo inakala eh. Nakakala mo humble yung taong kausap mo, pero hindi pala talaga. Mas nakaka-insulto daw yun kesa dun sa mga tao na hayag yung yabang. Amen? Kaya mag-ingat po tayo, baka tayo sa sarili natin ay subject na tayo sa ganyang mga bagay. And right now, kaya natin pinag-uusapan kasi nga may gustong sabihin sa atin ng Panginoon sa mga oras na ito. Yun po. Pangalawang point natin sa tanghaling ito. Sins of the mind. Ito naman yung quiet thoughts na nagko-corrupt sa utak natin. Yan. So, ito po yung mga pag-uusapan natin when it comes to the sins of the mind. Unang-una yung lustful thoughts. Pangalawa yung worry and anxiety. And pangatlo po yung doubts. Unahin na po natin yung lustful thoughts. Happens when the thought crosses into desire and imagination that objectifies the person or fantasizes about them. Ano yung kanina ring umaga, binanggit ko to kanina. Totoo ba? Yung mga babae ba yung nagfa-fantasize din sa mga lalaki? O hindi? Mga lalaki lang? Okay, sige, sabihin na natin sa amin na lang mga lalaki para wala nang masyadong discussion. Okay, sa amin mga lalaki, minsan tinatanong din ako ni Alan regarding dyan eh. Nagagandahan ka pa ba sa iba? Tinatanong ako ni Alan regarding dyan. Siyempre, kailangan sumagot ka ng tama kasi baka trap lang yung sagot, yung tanong eh. Di ba? Ang hirap, hindi mo alam kung tama ba yung isasagot mo o mali eh. Baka mamaya trap lang. Tapos pag-aawayan na agad pagkatapos. Pero ito yung sinabi ko sa kanya. Kami mga lalaki nagagandahan pa rin kami sa iba. Pero kapag ikaw, gumawa ka na ng way para makausap yung tao na yun, para makipag-close dun sa tao na yun, with such intention na alam mong makakasira sa relationship na meron ka, dito na pumapasok yun. Amen? Yun yung mali. Normal lang na magandaan ng lalaki sa mga babae. Pero kapag ikaw gumawa ka ng galaw para makilala ka ng babae na nagandahan ka, ibang usapan na yan. Amen po ba? And yung lustful thoughts na yan, yun, kumari, gumawa ka ng way, di ba? Gumawa ka na ng way para makilala ka dun sa babaeng nagandahan ka. Sad to say, that will also lead to cheating. Hindi man lang alam yata ng partner mo na ganun na, yun nangyayari. So, mag-ingat po tayo, lalo na sa ating mga lalaki, regarding dyan sa bagay na yan. Sabi po sa atin dito, sa Matthew 5:28, "But I say, anyone who even looks at a woman with lust, has already committed adultery with her in his heart." Diba, alam naman natin na kapag ang adultery nangyari, yan po yung isa sa mga kasalanan na walang puwang sa kaharian ng Panginoon. So diba, nakakita ka lang ng magandang babae, gumawa ka ng move para makilala ka ng babae nun, may lustful thoughts na, nag-materialize na sa utak mo kung anong gagawin mo. Ito na po yun. Kaya mga kalalakihan na nandito po, may asawa ka man, may jowa ka man, engaged ka man, o single ka man, ingat po tayo
sa ganitong mga lustful thoughts. Amen po ba? Amen. Parang wala na yata lalaki ah. Okay. Pangalawa po yung worry and anxiety. Sabi po dito, when your mind keeps dwelling on problems, uncertainties, and possible negative outcomes. So ito naman po yung pagkakataon ng buhay natin na ang dami nating inaalala sa buhay. Well, minsan hindi talaga may iwasan yan. Alam nyo, totoo talaga yung sinasabi ng mga nanay na napakahirap mag-isip ng ulam sa araw-araw. Kasi nararanasan po namin yan sa bahay. Ano bang masarap ulamin? Ano bang pwedeng ulam mamaya? Yung value for money, yung ganito, yung talagang masasatisfy tayong dalawa. Ang hirap pala talaga. Kasi bilang mga anak, kapag ikaw nandun ka sa poder ng parents mo, hindi mo iisipin kasi sila yung nag-iisip eh. Pero totoo pala yun, na nag-worry ka, ano bang kakainin, ano bang ganito, ano bang plano, ano yung pang-almusal, ano yung pang-tanghalian, ano ba yung ano. Di mo na alam eh. Diba? Totoo pala talaga na mahirap. Try nyo. Diba? So, worry and anxiety. Ito kasi sa pinakamahirap na kalaban natin sa buhay natin bilang mga Kristiyano. It all comes in the mind. No? Pero yung worry kasi, and anxiety na yan, worry doesn't solve tomorrow's problems. It just steals today's peace. Hindi yan nakaka-resolve kung ano man yung problema mo ngayon. Kinukuha niya lang yung kapayapaan mo ngayong araw na to. At kaya lalo ka nag-worry kasi nga wala na yung kapayapaan sa puso mo. Amen? So ito po kasi yung sinasabi sa atin about worrying, 'di ba? So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is just enough for today. Enough na yun kung ano yung mga troubles na meron ka. Huwag mo nang alalahanin yung bukas, huwag ka na mag-worry, huwag ka na magkaroon ng anxiety. Huwag ka na masyadong mag-isip, huwag ka na masyadong mag-overthink. Amen? Yan po yung nabanggit sa atin ng Panginoon sa mga oras na ito. And that is one of the subtle sins na talagang lumuloob sa atin, lalo-lalo na sa ating mga utak. Next, sabi rin po sa atin dito is yung doubts. Ito yung mga what ifs natin dito. What if ganito yung nangyari? What if gawin ko to? What if ganyan? What if hindi mag-work? What if pumalya? What if bumagsak? What if ganito? Sabi dito, means being uncertain or hesitant or not fully believing something. Ang dami nating questions sa utak natin na nagda-doubts na tayo. At talagang ito yung mga bagay na talagang tumuturete din sa utak natin. Actually, it also leads to anxiety. Doubts also leads to anxiety. Pero, binabanggit din sa atin dito sa Hebreo 3:12. Be careful then, brothers and sisters. Make sure that your own hearts are not evil and unbelieving. Dahil, ito daw yung mag-aalis sa atin sa Panginoon. Ano? Sinasabi po sa atin. Kaya yung doubts natin, minsan hindi lang sa sarili yan. Baka minsan madamay pa yung pananampalataya natin, kakadoubt natin sa lahat ng mga bagay. What if ganito? What if ganyan? Dami nating questions sa utak natin na minsan hindi nasasagot. Kaya minsan, doubt tayo sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Okay? So, yun po yung gustong sabihin sa atin regarding sa sins of the mind. Then next is the sins of the mouth. Ito naman daw yung words that wound and corrupt. Ito yun, dako na po tayo dito. Ito po yung tatlong pag-uusapan natin when it comes to the sins of the mouth. Unang-una yung complaining and grumbling. Pangalawa yung gossiping. And yung pangatlo yung judgmentalism. Unahin na po natin yung complaining and grumbling. Sabi po dito, yung complaining and grumbling daw, yun daw yung expressions of dissatisfaction or discontent or annoyance about something or situation. Ito daw yung mga ine-express natin na para bang hindi tayo naging satisfied, parang hindi tayo nakontento sa mga nangyari, o kaya naiinis tayo regarding sa isang bagay o kaya sa isang sitwasyon na kinabibilangan natin. Alam nyo, yung complaining kasi, minsan kasi walang ano yan eh. Kahit hindi ka magsalita, nagko-complain ka pa rin. Pero yung grumbling kasi, nandun kasi yung bad attitudes na naipapakita natin kapag nagko-complain tayo. Kaya nga sabi sa atin dito, sa Philippians 2:14-15, do everything without complaining and arguing so that no one can criticize you. Live clean
innocent lives of as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. Alam niyo, sa totoo lang po, kapag regarding sa complaining and grumbling, minsan nauuna po kasi yung reklamo natin bago tayo sumunod. Nauuna tayong magreklamo palagi bago tayo sumunod. Susunod din naman. Nagreklamo nga lang sa una. Di ba? Yun nga lang yung mali doon. Kaso, eto sinasabi sa atin, yung napigilan mo nga yung bibig mo, pero yung facial expression mo naman yung may subtitle. Di ba? Hindi ka nga nagsasalita, hindi ka nga nagreklamo through words, pero kitang-kita naman sa mukha mo na nagreklamo ka talaga sa lahat ng mga nangyayari. Yun yung sinasabi sa ating may subtitle, yung facial expression. Kumbaga, inutusan ako ni Glenn. Kuwari, kuha mo naman akong tubig, Lester. Kuya Les, okay yan. Diba? Yung ganun, hindi nga ako nagreklamo through words, pero yung expression ay kitang-kita naman. So, ingat din tayo dahil nga, minsan, nangyayari talaga yan. Even inside the church. Diba? Inutusan ka ng ganito, di ka nga magsasalita, pero through your expressions, through your facial expressions, andun kitang-kita na nagreklamo ka. Pangalawa, yung about gossiping. Casual or unconstrained conversations or reports. Kaya pala, kapag nag-uusap-usap regarding sa mga chismisan, reports pala yun, no? Nagre-report regarding sa buhay ni ganito, nagre-report regarding sa buhay ni ganyan. About other people, ayan, typically involving details that are not confirmed as being true. Diba? Feeling ko, dahil mga kabataan yung mga nandito, kilala nyo naman siguro yung pambansang chismoso, no? Hindi. Sino? Sino? Si Ian Gasa, di ba? Alam nyo, hindi ko na masyadong i-explain, pero, alam nyo yun, hindi pa nababalita, pero bakit alam niya na? Kaya nga nabansagan siya, pambansang chismoso. Yung tipong hindi pa lumalabas yung balita na yun, pero bakit pag galing sa kanya nagiging totoo? Totoo po yun. Pero recently kasi, medyo rated SPG po kasi yung mga chismis na inaano niya. So, hirap pong magbasa, lalo na. Pero alam nyo yun, ikaw na nandito sa church, hindi naman pwedeng hindi maging subject ang church regarding sa chismis, di ba? Ang favorite sport ng karamihan, chess. Chessmis. Di ba? So, yung karamihan sa, hindi naman nila lahat. Pero, hindi nagiging excluded ang church sa ganitong bagay. Kaya nga, di ba, yung mga tawag sa mga chismosang taga-church ay mga good Samaritans. Di ba? So, sila yung mga nandun sa loob ng simbahan, pero sila pa yung nagiging source ng chismis. Di ba? Di ba? Minsan nga nakarinig ako ng isang regarding dyan about sa chismis na yan. Kailangan natin maprotektahan yung source. Kasi, siya yung sa kanya nanggagaling yung lahat ng mga nalalaman natin. Protect the source at all cost. yung mga sinasabi sa atin, di ba? Pero, di ba, dito kasi nagsisimula lahat yan. So, ayun na nga. Di ba? Yan yung mga linyahan ng mga, kapag, naggrupo-grupo na yan. Kapag eto na yung unang linya na sinabi ng isa sa mga kaibigan nyo, alam na yan. Chismis yan. Okay? So, mag-ingat-ingat din tayo sa mga ganyan. Alam nyo, sinasabi rin sa atin, may sinasabi rin ng Bible regarding dyan sa chismis na yan. Sabi dito, a gossip goes around telling secrets, so don't hang around with chatterers. Huwag daw tayo makisama dun sa mga chismosa na yan. Kasi minsan, kakasama mo dyan sa mga chismosa na yan, kapag ikaw yung wala, panigurado ikaw yung topic ng mga yan. Hello? Amen? Meron pa pong sinasabi sa atin regarding dyan. Sabi sa Proverbs 26:10, fire goes out without wood, and quarrels disappears when gossip stops. So, ibig sabihin lang din po niyan, kapag nirumble-rumble po natin, yung chismis na yan yung nagkakreate ng misunderstanding, yan yung nagkakreate ng away-away. At yan din po yung nagkakreate ng division. Ang masaklap po dun, kapag dito po sa loob ng church nangyari ang ganyan,
Nagkakaroon po ng groups within groups. Nagkakaroon po ng division. Isipin nyo sa loob ng light group nyo, meron dun chismosang group. Di ba? Mahirap yung ganun. Isipin nyo sa loob ng church natin, merong isang chismosang group na sila lahat nakakalam ng mga source, ng mga nangyayari sa loob ng simbahan. Ang hirap, di ba? Yun po yung nag-create ng misunderstanding and quarrels. Kaya nga, di ba, balikan natin yung kanina. Don't hang around with those chatterers. Paano kuya pag pag totoo yung sinasabi, chismis pa rin ba yun o fact? Di ba? Totoo na yung sinasabi, chismis pa rin ba yun? Kapag buhay ng ibang tao, yung pinag-uusapan nyo, yung tipong makakasira talaga sa buhay ng ibang tao, yung sinasabi nyo, panigurado, chismis yan. Amen po ba? Taas kamay ng mga chismosa. Joke lang. Hindi, joke lang. Okay. So, sabi dito, sa pangatlo, judgmentalism. Ito naman po yung sinasabi sa atin, having a critical, condemning, or self-righteous attitude towards others. Ito dito nagsisimula yung pagiging judgmental natin sa ibang mga tao. Na kung saan, dahil sa pagiging self-righteous natin, minsan, may mga ganun, nadja-judge natin yung ibang mga tao dahil sa kanilang mga ginagawa. Sabi dito sa Matthew 7, verses 1 to 2. Chapter 7, verses 1 to 2. Do not judge, and you too will not be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Minsan kasi, or kadalasan, sabihin na natin kadalasan, nakikita natin yung mali sa ibang tao, pero yung kalamalian natin, hindi natin nakikita. Sabi po dito sa, pag tinuloy po natin yung verse na yan, why do you look at the speck of sawdust in your brother's eyes and pay no attention to the plank in your own eye? Nakikita mo yung puwing sa mata ng kapatiran mo. Pero hindi mo alam, meron na palang troso sa mata mo. Ano pong ibig sabihin nun? Nakikita natin yung mali ng iba. Ginajudge natin sila dahil sa kamalian nila. Pero ikaw pala, mas malala ka pa pala. Biro mo, puwing lang yung nakikita mo dun sa tao, ikaw pala may troso na sa mata. Ano pong sinasabi sa atin dun? Yung mga taong ganun ay hypocrite daw. Tuloy po natin. Sabi po dito, you hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Bago daw tayo manita, o mag-rant regarding sa ganito, kay ganyan, kay ganito, make sure mo muna na wala kang troso sa mata mo. Sinasabi po sa atin dito, no? Kasi mahirap eh. Yan po yung sinasabi sa atin about self-righteous judging. So, kuya, paano yun? Masama ba man-judge? Sa tingin niyo po? Uy, tinanggal. Wait lang. Masama ba man-judge? Sa tingin niyo po ninyo? Okay, wait lang po natin. Isipin niyo muna. Okay. Sagot po ay hindi. Hindi po masamang judge. Bakit? Kasi may dalawang klase kasi ng judging. Unang-una, kapag self-righteous judging yung ginawa mo, katulad nung sinasabi ko kanina, yun, masama yun. Kasi alam mo sa sarili mo, may mali ka eh. Tapos, inuuna mong sitahin yun sa iba. Pero, kapag, sinasabi ko ngayon na correct judging, eto, sabi dito sa John 7:24, pag binakread nyo po yan, stop judging by mere appearances, but instead judge correctly. Bakit? Bakit nasabi yan? Ito po yung kwento niyan. Nung sabi ni Jesus Christ, namamangha kayo dun sa mga ginagawa ko. Diba? Sinabi rin na yung pagtutuli daw tuwing araw ng Sabat. Pero hindi naman talaga nakalagay yun sa law of Moses. Yung mga ancestors lang nila yung nagsabi nun. Hindi daw mabibreak yung law of Moses kapag ang isang lalaki ay tinulid during Sabat.
Pero bakit sinisita niyo ako? Ngayon nagpagaling ako ng isang tao ng Sabat din. Sinasabi po yan. Kaya sinabi rin ni Jesus Christ, stop judging by mere appearances, but instead, judge correctly. So, hindi po masamang judge. Basta tama. Hello? Kapag self-righteous judging yung ginawa mo, yun yung mali. Kasi inis ka lang dun sa tao. Diba? Kasi nakakaasar siya, nakakaasar yung mukha niya, nakakaasar yung kilos niya. Yung mga ganun. Doon tayo nagkakamali. Then lastly, okay pa po ba lahat? Inat-inat muna tayo. Inat-inat muna tayo, di ba? So, sabi ko po sa inyo, medyo masakit po siya. Medyo straightforward po lahat ng mga sinasabi. Pero ito po talaga, isa sa mga pag-uusapan natin. Sins of neglect. What we fail to do for God. Ayan. Sabi po dito, ito po yung tatlong pag-uusapan natin when it comes to sins of neglect. Unang-una yung selective obedience. Pangalawa yung mga excuses. At pangatlo po yung neglecting worship and fellowship. Sabi po dito, yung selective obedience kasi, ito yung picking and choosing what we want to do or not. Rather than fully obey what He has asked of us, it is also called cherry picking. Na kung saan, yung mga commandments ng Lord, kung ano lang yung applicable at gusto mong sundin, yun lang yung susundin mo. Diba? Kung ano lang yung alam mo sa sarili mong kaya mo, yun lang yung gagawin mo. Pero kapag sinabi, ay, hindi applicable to, mahirap to, ayokong gawin to, hindi mo gagawin. Nasabi sa atin dito, sa James 2:10, for whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking of it all. Of all of it, di ba? Siya lang. Kasi sinasabi rin po sa atin dito na 99% of obedience is also considered disobedience. Naniniwala po ba kayo doon? Minsan kasi, kapag may inuutos, may commandment kasi sa atin, kala natin, minsan nag-iisip tayo ng ways kala natin na okay sa paningin ng Panginoon. Alam niyo, magbibigay po ako ng isang story again sa Bible. Sino po nakakilala dito kay King Saul? Diba? So, basahin po natin. Sabi dito, kinakausap na siya dito ni Samuel. So, 1 Samuel 15:19-23. Why did you not obey the Lord? Why did you pounce on the plunder and do the evil in the eyes of the Lord? Sabi, nagano pa si King Saul, sabi niya. Sinunod ko naman eh, sabi niya, no? And I went on the mission the Lord assigned me. I completely destroyed the Amalekites and brought back Agag their king. Next po natin. The soldiers took sheep and cattle from the plunder, the best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to the Lord your God at Gilgal. Parang wala namang problema, di ba? Pero kasi ang commandment sa kanya ng Lord, ubusin niyo yung mga Amalekites. Wala kayong ititira kahit isa. Yun po yung pinaka-commandment sa kanya. Pero aso nga lang, hindi ko alam kung ano yung naisip ni King Saul dyan sa bagay na yan. Kasi parang, ito kasi sabi niya, di ba? Yung best nung sheep and cattle, sige, alay na lang natin to kay Lord. Kasi magaganda to, sayang. Di ba? Tapos, sinabi din doon, brought back Agag, their king. Binuhay din nila yung hari. Ano yung commandment kanina na sinasabi? Wala kayong ititira na kahit isa. Yun yung sinasabi dito na, sa atin na, di niya sinunod totally. Pero sinasabi niya, but I did obey the Lord. Yun ang akala niya. Pero ang total commandment kasi sa kanya ng Lord, wala kang ititira kahit isa. Nangyari, maganda yung naisip ni King Saul, di ba? I-offer na lang yung mga best dun sa mga nakuha nilang mga hayop. Di ba? Maganda naman. Pero hindi kasi yun yung commandment ni Lord. Kaya nag-disobey pa rin siya kahit na may partial obedience siyang ginawa. Nakukuha po ninyo? Nagiging selective tayo minsan pagdating. Susundin ko yung sinunod niya yung yung mission. Kinomplete niya yung mission. Sinunod niya yun. Pero sinunod niya ba na tapusin lahat? Hindi. 99% of obedience is still called disobedience to the Lord.
At sometimes, yung disobedience na yun may also be called rebellion. Sad to say, yun po yung sinasabi sa atin ng Panginoon sa mga oras na ito. Pagdating sa ano. Diba? Pag tinuloy pa po natin yan, yung sa 22 and 23, diba? Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much in obeying the Lord? Diba? Mas mahalaga pa ba na mag-offer ka kay Lord kaysa sumunod ka sa Kanya? At alam niyo po yung pinaka nangyari sa huli? Ni-reject na siya ni Lord as king. Yun po yung worst case scenario na nangyari kay King Saul when it comes to selective obedience. Kaya sana tayo, as sons and daughters of the Lord, alam ko po, mahirap talagang sumunod sa mga commandment ng Lord. May kahirapan po talaga when it comes to surrendering everything for the Lord, lalo na pagdating sa pagsunod sa Kanya. Pero kailangan nating gawin kasi nga, tayo ay mga anak niya. Naniniwala po ba kayo doon? Mahirap po, pero kailangan nating gawin. Pangalawa po, excuses. Yan, di ba? A reason or explanation put forward to defend or justify a fault or offense. Lagi tayong may excuse pagdating sa lahat ng mga ginagawa natin, pagdating sa Panginoon. Di ba? Nine-neglect natin. Ano ba yung sinasabi sa atin when it comes to excuses? Di ba? Ito po kasi sa Luke 14, pag nag-backread po tayo ng konti, ito po yung parable of the dinner. So yung hari, nag-imbita ng mga tara, may ginawa kong salo-salo. Yan. Pero, nung tinawag na sila nung slave, nung hari, ito sinabi nila, but they all began making excuses. I have just bought a field and must inspect it. Please excuse me. Yung pangalawa, sabi, kasi bumili ako ng 5 pares ng oxen, and I want to try them out. So, pass muna ako. Sabi rin dito yung isa, I just got married, so I can come. Kasal na ako alam niyo naman, pagtalina. Yung mga ganong excuses. Alam niyo, nagalit yung nag-organize nung Sige, tawagin niyo yung mga bulag, yung mga pilay, at kung sino man yung mga nandyan sa street na yan, tawagin niyo sila imbitahan niyo dito. Sabi nung slave, di ba, may mga may mga bakanting upuan pa po. Sige, tawagin mo kahit sino na lang. Pero yung mga yan na may excuse. Wala yan. Hindi imbitado yan. Ekis na yung mga yan. Nakukuha nyo yung gustong sabihin. The more that we have excuses, the more na hindi natin nararanasan ng Lord sa buhay natin. Ano ba sinasabi sa atin dito? Ano ba yung mga excuses natin? Busy kasi ako Dami kong ginagawa sa school. Dami kong ginagawa sa trabaho. Late ako kasi ganito. Late ako kasi may ganyan. Next. Kasi dami nating rason. Dami nating excuses when it comes to everything. Late ako kasi, lalo na, major example natin siguro yun about sa timeliness natin dito sa simbahan. Ngayon pag-usapan po natin ito. It's about culture versus policy. Ito po yung sad reality when it comes to SLC. Bangitin ko na lang, and will be using this opportunity to say this to you guys, church. When it comes to timeliness, meron po talaga tayong problema. Yun po kasi yung na-build na culture dito sa loob ng ating simbahan. Ano po yung oras ng mga services po natin? Meron po tayong 9 a.m., meron tayong 1 p.m., at mamaya meron po tayong 5 p.m. Ano oras po tayo nag-start? Diba? Doon ba lang po, meron tayo talagang problema when it comes to timeliness. Yun kasi na-build na culture dito sa loob ng simbahan. Okay lang malate. It's better late than never. Yun yung palaging nakatatak sa utak natin kasi may grace naman si Lord. Pero sa mga trabaho nyo, ayaw nyo magpasilate kasi may kaltas. Paano kaya kapag nalilate tayo dito, may kaltas ng ligtas points, no? Panigurado, lahat tayo negative na. Diba? Yun kasi tumatak sa mga utak natin. It's better late than never. Okay lang malate, basta makarating. Diba? And the issue of timeliness in our church
is already a culture. Kasi kapag ang isang bagay naging kultura na sa loob ng isang grupo, ng isang kumpanya o ng isang church, kahit anong i-impose mong policy na kailangan maging maaga kayo, kahit anong sabihin nyo dyan sa mga tao, hindi na magiging maaga yan. Ano pong bang sinasabi sa atin ngayon sa mga oras na ito? Let us all create that kind of culture na talagang pag sinabing 9 a.m. yung start tayo ng 9 a.m. Mapamerong tao, mapawala. Start tayo ng 1 p.m. Start tayo ng 5 p.m. Kaso nga lang, anong nangyayari? Late ang minister. Kaya nangyayari, pati ang congregation late din. Hindi naman agad mag-i-start yan kasi noong mga nakaraan, 1:30 na nag-start, 9:30 na nag-start. Nakukuha po ninyo? May culture na kasi sa loob na gano'n na yung nangyayari. Kaya kahit anong impose ng policy, kahit anong policy ang ibigay mo, wala na talaga. Hindi na susundin kasi nga may kultura na gano'n na. Alam niyo, sa totoo lang, nakakaya po sa ibang pananampalataya eh. Sobrang organized nila when it comes to time. Kapag sinabing ganitong oras yung simba, sarado na yun. Kasi yun yung oras ng start. Kaso dito, minsan may dadating pa, tapos na yung magko-closing prayer na, saka pa dadating, di ba? Kasi may third service naman daw. Nakukuha nyo po yung point. I'm not saying this out of kung ano man na naiisip ko. Pero that is the sad reality here in our church. Na nangyayari po talaga siya. Na naging kultura na po talaga natin dito sa loob ng ating simbahan na late talaga lagi nag-i-start. Why not create that kind of culture na simula sa ating mga sarili? Kahit wala sila, start tayo. Hello? Diba? Mahirap lunukin, totoo. Kasi nangyayari. Pero yun yung kailangan nating maunawaan sa mga oras na ito. Na neglect natin yung ginagawa ng Lord para sa atin. God is a God of orderliness. Tapos late tayo. Ang ganda ng pangalan natin, Salt and Light Church, tas late lahat. That's salt and late na lang. Di ba? Masakit pakinggan po. Totoo po yun. Pero, kailangan po nating marinig itong mga ganitong bagay para sa ikaayos natin bilang mga taga Salt and Light Church. Amen po ba? Amen. Yun po yung gusto sabihin sa atin regarding sa culture versus policy. Uy, ayaw na. Tinanggalan. Tinanggalan na, ayaw na. Ayan, sige. Next po natin is worship and fellowship. Neglecting worship and fellowship. Sabi dito, in worship we serve God. In fellowship we serve one another. In worship we show our love for God. In fellowship we show our love for one another. Pero sometimes, gusto na ibang mga ang gusto natin, a-attend ako ng service pero hindi na ako a-attend ng light group. A-attend ako ng light group pero hindi na ako a-attend ng service. Gagawin ko, kumbaga, nanineglect natin yung ibang mga bagay. De-devotion ako, pero hindi na ako pray. Pwede ba yan? Hindi naman yata, no? Pero, kadalasan nangyayari siya. Attend lang ng service, pero wala ng light group. Magla-light group lang, kahit di na umattend ng service. Nanineglect po natin yung sinasabi sa atin dito sa Hebrews 10:25. And let us not neglect our meeting together. Yun po yung sinasabi sa atin dito. As some people do. Karamihan daw sa mga tao, ginagawa yun. Pero, nasabi sa atin dito, i-encourage daw natin yung bawat isa. Especially now that the day of His return is drawing near. Malapit na ang pagdating ng Panginoon, kaya dapat i-encourage natin yung bawat isa na wag nang i-neglect itong mga ganitong bagay. Wag nating pabayaan na nasasanay tayo na hindi na tayo umaattend ng service, hindi na tayo nagpe-pray, hindi na tayo nagde-devotion, hindi na tayo umaattend ng light group. Hello? Parang wala na akong kausap dahil sa kanina, diba? Pero, sinasabi sa atin to ng Panginoon dahil may gusto siyang ayusin sa bawat isa sa atin.
Yun yung palagi nating tandaan. Tanggap lang ng tanggap. Kapag tinamaan ka, huwag ka kasing iilag. Kaya ka hindi natatama eh. Magpatama ka para maging tama ka. Amen? Ngayon, sabi sa atin dito, if a part of you is far apart from God, then you are far away from Him. Isa man lang dun, sa mga sins na binanggit ko kanina, is far apart from Him. Then, yung kabuuan ng sarili natin ay malayo na talaga sa Kanya. You may just have the sins of the heart, pero okay ka naman dun sa iba. O kaya sins of the mouth lang meron ka. O kaya sins of the mind lang meron ka. Pero sinasabi sa atin dito, if a part of you is far apart from God, you are far away from Him. Ngayon, dito po natin tatapusin. Even a small sin can put us into big danger. Palagi po natin tatandaan na hindi porket maliit lang yan na nangyayari sa buhay natin, maliit lang din ang epekto niyan. Sabi po sa atin, even a small sin can put us into a big danger. Amin lang ng amin. Kaya hindi nagiging tama ang buhay kasi ilag ng ilag, ayaw magpatama. Amen po ba? Ngayon, lahat po tayo tumayo. May mga bagay kanina na narinig kayo na para bang ang hirap bilang mga Kristiyano. Then again, ito yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Na merong danger dun sa mga bagay na akala nating maliliit lang. Akala natin kasi yung mga hayag na kasalanan lang yung malalaki. Yung kapag pumatay ka, diba? Yung mga ganun lang. Yun lang ang malalaking kasalanan. Pero even the smallest sins can put us into a really big danger. Kaya pag-ingatan natin. We've already discussed ano ba yung mga kasalanan na yun na hindi masyadong hayag, na para bang normal na nakikita natin. Pero baka yung kasalanan na maglayo sa atin. Kaya pag-ingatan natin na maigi. Amen po ba? Tayo po'y manalangin sa mga oras na ito. Salamat God sa topic niyo po kanina. Binigay niyo po para sa amin. Medyo masakit. May mga bagay na para bang ayaw naming marinig. Pero, hindi naman po siguro aksidente na narinig namin yung lahat ng mga bagay na yon. Kasi, gusto niyo pong maisaayos yung buhay ng bawat isa sa amin. I know God, yung bawat isa sa amin talagang nakarelate dun sa mga pinag-usapan kanina. But then again, maraming salamat po sa lahat ng mga tinuro nyo sa amin ngayong tanghaling ito. Salamat God kasi hindi ka nagkukulang sa pagpapaalala sa amin. Salamat God kasi kahit mahirap tanggapin ng bawat isa sa amin yung mga narinig kanina, pero still, binabanggit nyo pa rin yun sa lahat sa amin. Thank you God kasi nagkikare ka pa rin sa amin sa kabila ng lahat ng aming mga pagkukulang. Salamat God sa lahat ng ito. Ikaw na pong bahala sa lahat. At ito po ang aming samad dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.